knowing and doing. No, sa buhay natin, marami tayong bagay na natututunan, di ba? Maaaring yan ay from experience or may nagturo sa atin o kaya nabasa natin sa libro. But most of the time, yung mga bagay na natututunan natin, nasa isip lang natin. Diba? When it comes to application, kung tayo ay i-grade, marami sa atin pasang-awa or bagsak. Kasi mas madaling isipin yung mga bagay kesa gawin. Diba? Pag malamig, madaling isipin na maliligo ka, pero pag gagawin mo na, mahirap na. Diba? Lalo ngayon, itong January, medyo malamig. Kung wala kang heater sa bahay, diba, bago ka magbuhos, nakakailang bilang ka, tas minsan nagbabago na yung isip ng iba, hindi na naliligo. So, mas madaling mag-input ng mga bagay sa isip, pero when it comes to doing things into action, medyo mahirap na. Nandun yung dilema. Kaya sabi, kinakailangan kapag alam mo yung tamang gawin, dapat yun yung ginagawa mo. Lalo na kapag ang nagsasabi sa iyo ay salita ng Diyos. So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of James and we're going to read from chapter 7 verse 17. Sabi dyan, NLT version tayo, no? Yung favorite version ni Bia. Nasaan si Bia? Nasa abroad ba? 2 weeks na wala si Bia, no? May pasok. Okay, sabi dyan, remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. So sa madaling salita, sabi, kapag alam mo, yung dapat mong gawin na tama, pero hindi mo ginagawa, ito ay ibibilang na kasalanan sa'yo. So knowing the right things to do and not doing it, it will be counted as sin to you. Bakit kaya ito sinabi? Siguro sasabihin ng iba, napakalupit naman ng Bible. Parang Hitler. Kailangan mo daw gawin. Kasi hindi papagawa sa iyo ng Diyos ang mga bagay sa buhay mo kung hindi iyon ang makakabuti sa iyo. Di ba? Sabi, malinaw yan. Sa Jeremiah 29:11, merong plano ang Diyos sa buhay mo. And sabi doon, maganda ang plano ng Panginoon. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng mapayapang buhay, masaganang buhay, buhay na mapayapa, di ba? At kaaya-aya. God wanted us to have a good life. Di ba? A successful life. So kaya nga, kung if we are guided by the Word of God, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, kung ano yung mga dapat nating gawin, pero hindi natin ginagawa, sabi, it will be counted as sin to us. And again, sabi natin last week, we were given life. And we were given freedom. It's up to us how we want to end the life that God has entrusted us. Nasa sayo yan. Kung paano mo gustong matapos yung buhay mo. But always remember, at the end of your life, you only have 2 places, 2 destinations to go. Diba? One is heaven, one is hell. At kung saan ka man pupunta doon, will be determined of how you lived your life. So, walang pipigil sa'yo. Kung paano mo gusto mong gamitin yung buhay mo. Di ba? May mga tao, laging pag sinasabihan minsan na magulang, sabihin nila, bakit ba ako laging pinakikialaman na magulang ko? May sarili na naman ako isip, ito yung gusto ko. Di ba? Ayaw natin mapapakailaman. Lalo na yung generation ngayon. Masyadong mga liberated ang isip. Pag medyo umabot na ng high school,
Hindi na pwedeng pagsabihan ng magulang. Kaya nga lumabas yung mga memes, di ba? Yung mga sa Facebook na pagpapagalitan, pag-uuwi ng late sa gabi, mas galit pa yung anak sa magulang. Bakit gabi na ako umuwi? Di ba dapat maaga ako umuwi? Di ba? Pag nagagalit yung magulang, kung ang nota ng magulang ay do, ang anak nasa tina. Pinakamataas na. No? So hindi ito yung buhay na gusto sa atin ng Panginoon. Because God wants us to have a good, pleasant, and peaceful life. That's why alam niyo, mapalad tayo. Dahil ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang salita for us to be guided. Kaya sabi ng salita ng Diyos, remember, sabi mo sa katabi mo, tandaan mo. Okay, remember, sabi dyan, it is sin to know what you ought to do and then not do it. No? Yung ibang version yan, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng NIV doon sa version ng James 4:17. Pakigawa ng NIV, PJ. Ay, sino ba yun nandun? Ayan, sabi dyan, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Diba? Kung alam mo daw yung mabuti na dapat mong gawin, tas hindi mo ginagawa, sabi, nagkakasala ka. Kaya nga, sabi ko, you can do anything with your life, but always remember, tayo ay katiwala lang ng buhay na ito. And someday, at the end of our life, we're going to face our Creator and give account of how we live this life that He has entrusted us. Diba? Lahat ng ating ginagawa, alam yan ng Panginoon. Even the things that we don't tell anyone. Yung tayo lang nakakaalam, alam yan ng Panginoon. We can never hide anything from God. Diba? We may go to church every Sunday, we may do ministry, but God knows our life in and out of the church. Wala tayong maitatago sa Panginoon. So make it sure. That's why the Word of God is always reminding us that we should live a life glorifying God. We should make some effort. Hindi pwede na hindi ka gusto mo makarating sa langit but you're not doing anything to be there. Diba? Parang gusto mong pumunta sa ibang bansa, ayaw mo naman mag-ipon para may pamasahe. Ayaw mo naman maghanap ng ticket para makaalis. Diba? Ayaw mo sumakay ng eroplano, paano ka makakarating doon? It's the same thing. If you want to go to heaven, you have to exert some effort. You have to do something to end up in heaven. Diba? And you should start with your relationship with God. Yun yung dahilan, alam nyo ba? Why we do this scheduled fasting, we do this Bible reading, napakahalaga po niyan sa ating buhay. No? Sabi, nung sermon kanina, if a Christian is prayerless, it means we are arrogant and independent of God. Kasi minsan, pag we are well provided, pag kaya natin gawin yung mga bagay sa buhay natin, hindi natin nabibigyan ng panahon ng pananalangin. Di ba? Pag smooth sailing yung ating buhay, okay yung ating trabaho, di ba? Kumbaga, ayos lahat. Believe me, most of us don't find time to pray. Pero pag yung sineshake na tayo, we are on a struggle sa buhay, tsaka lang natin naaalala mag-pray. But always remember what the Word of God says. Yung alam mong tamang ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa, it will be counted as sin to you. And sabi ng salita ng Diyos, di ba? Pray without ceasing.
Prayer should be a continuous process sa buhay natin. Even going to church. Di ba sabi ng salita ng Diyos, huwag nating kalimutan ang mga pagkakatipon. Actually, this is not for God's benefit, but for our own benefit. Mas tayo yung nagkakaroon ng benefit if we go to church. Di ba? We gather among Christians, na nalalaman natin na yung experience natin, hindi lang pala tayo nakaka-experience nun. We worship together, we pray together. Di ba? Ano yung kasabihan? A family that prays together stays forever. And later on, ni-revise nila yun, a family that prays together stays stronger. Di ba? So, ganun kahalaga yung mga ginagawa natin. We should always go to church. We should have fellowship with Christians. Hindi yung palaging gusto na lang natin magala. Di ba? Minsan nagta-travel tayo ng pagkalayo-layo para lang maghatid ng chismis. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nating umalis sa pwesto natin. Ayaw nating kumilos, palagi tayong pagod. You know why? Normal yan. Kasi alam ng kaaway na kapag ikaw ay nagbabad sa salita ng Diyos and you give time to prayer, mas magiging malakas ang Panginoon, ang tinig ng Diyos sa buhay mo. And ayaw niyang mangyari yon. Ayaw niya na maging malakas ang tinig ng Diyos. Bakit? Pag mas malakas ang tinig ng Diyos sa buhay mo, mas susundin mo yung gusto ng Diyos. Kaya nga, hindi sapat na alam mo lang na tama yon. Kailangan may ginagawa ka. So ano dapat nating tandaan dun sa ating binasa sa Book of James? Una, know the will of God. Napakahalaga sa buhay natin na malaman natin ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi kapag tayo ay nag-pray, lagi na lang yung gusto natin, Lord, gawin mo to. Lord, sana po ganito. Di ba? Minsan, subukan natin dun sa prayer natin, tanungin natin, Panginoon, Lord, ano po yung gusto mo na gawin sa buhay ko? Ano po yung gusto mo na aking ipaglingkod? Ano po yung gusto mo na gawin ko? When God is the one giving direction to you, you will never be wrong in every decision that you're going to make. You will never be wrong in every path that you will take. Kasi hindi ka dadali ng Lord sa lugar na ikapapahamak mo kasi hindi yun ang plano niya. Ang plano ng Diyos ay makasama tayo. Diba? He is so excited. Kaya nga sabi niya, diba, pagbalik niya sa langit, paghahandaan niya tayo ng lugar. He is that excited to be with you. So ngayon, nag-iintay na si Lord. Alam ko naman, na kahit na alam natin na sa langit tayo pupunta, ayaw pa nating mamatay. Sino dito yung gusto na mamatay? Wala, di ba? Kahit na napakaganda ng description ng langit sa atin, di ba sabi, in my Father's house are many mansions na inihanda sa atin. Yung lalakarin natin doon ay gintong lantay. Sabi, there will no more be pain. Wala nang pagluha, wala nang sakit doon. Magiging maligaya ka doon. Ang gagawin lang natin ay makipag-usap sa Diyos, sambahin ang Panginoon. Di ba? You don't have to work hard. Kaya nga sabi, ang church, ang training ground ng langit. Pag lagi kang absent, lagi kang kumbaga nakukulangan ka ng training. So, madalas kahit alam natin na maganda yung lugar na pupuntahan natin, ayaw pa rin nating mawala dito sa lupa. Bakit? Kasi marami pa tayong gustong gawin. Di ba? But ang nakakalungkot, madalas sa mga gusto nating gawin, hindi kasama ang Lord. Di ba? Gusto natin makatapos mag-aral, bakit? Gusto natin umulan sa buhay, bakit? Gusto natin magkaroon ng sariling pamilya, bakit? You evaluate yourself. Bakit mo gusto
makamit ang mga bagay ito. And believe me, most of them, gusto mong makamit, hindi kasama ang Panginoon. Pero lagi mong tandaan, sa anumang bagay sa buhay mo, kapag isinama mo ang Diyos, kahit may mga struggles kang dadating, sabi nung isang bangko, you're in good hands. Sorry, Nika, hindi ata yun yung inyo no? Ano ba yun sa inyo? Ready today, ready tomorrow. Okay din naman. Di ba? Pero you're in good hands. Di ba? Pag binigay mo, pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon, you know you're in good hands. So always, ask and look for God's will. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17. So tatanong mo, ano ba yung kalooban ng Diyos? Parang ang hirap naman kasing alamin. Pag tinanong ko naman si Lord, pag nanalangin ako, wala naman ako marinig na sumasagot. No? Ang Diyos sumasagot siya sa iba't ibang kaparaan. And that's why, hindi dapat pinalalampas natin yung araw na hindi nagbabasa ng Bible. You see, bakit mas madaling manood ng telenovela maghapon kaysa magbasa ng Bible ng 1 oras? Sino dito yung may drama-rama pa ba? Kasi hindi na ako nanonood ng TV. Kayo, alam ko, yung mga early age, hindi na yung masyadong mahilig no? Sa TV. Kasi nasa Netflix na lahat, nasa YouTube na lahat So, pero, bakit, nakakatagal tayo ng ilang oras, minsan nagpupuyat pa, di ba? Pag meron tayong nakitang Korean novela na maganda yung story, normal yan, mga 80 to 100 plus episodes. O pag ang pinakinggan nyo pa ay yung mga pocket novel, hanggang 800 episodes. Bakit natatagalan natin makinig at manood, pero pagdating sa Bible, isang chapter, inaantok na tayo. Kasi nga, ayaw ng kaaway na magbigay tayo ng panahon para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Alam niya, pag ginawa natin ng kalooban ng Diyos, magiging mabuti yung ating buhay. Hindi yun ang plano niya sa atin. Kung ang plano ng Diyos sa atin, magkaroon ng mabuting buhay, magandang kinabukasan, ang plano naman ng kaaway, sirain yung buhay na pinlano ng Diyos. Kaya alam nyo, kapag tayo ay sumusuko sa buhay, di ba? At hinayaan natin na masira yung ating mga pangarap, hindi natin maabot, isa lang ibig sabihin nun, effective yung ginawang plano ng kaaway sa'yo. Huwag kang papayag. Bilang tagapagmana ng langit, you should claim what is yours. Di ba? Tayong lahat ay tagapagmana ng langit. Sabihin mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Hindi, alam niyo ang isang kagandahan? Pag sinabing tagapagmana ka ng langit, positibo. Kasi tayo dito, minsan, pag tagapagmana, hindi ka minsan matuwa kasi baka tagapagmana ka ng mga bayarin. Pero when we speak of being heir and heiress of heaven, mabuting bagay yan na tagapagmana ka ng mga bagay na mayroong kaugnayan sa Diyos. Bakit? Puro mabuti ang gusto ng Panginoon. Dito lang sa lupa, of course, hinahayaan ng Diyos na mangyari yung hindi maganda sa atin to test us. Di ba? Hanggang kailan natin pagtitiwalaan ng Panginoon? Hanggang kailan tayo mag-exert ng effort para makuha yung ating mana? Alam nyo, before, meron kami naging client, ang pangalan niya talaga ay may Donya sa unahan. So, ang pangalan niya ay si Donya Isabel. Akala ko noon, yung tawag na Don at Donya, sa mga palabas lang. Pero nung ito naging client namin, kasi I was working in an accounting firm before, sabi ko, totoo pala yun. Tapos, ang dami niya talagang property. So, namatay si Donya Isabel. Alam niyo, sa sobrang dami ng property niya, meron siyang 4 na anak. Yung mga anak niya, puro mayayaman din.
And alam nila, pag sila ay nagpipili ng yan, lagi sila nag-aaway sa pamana. So, bago mamatay yung nanay nila, talagang kanya-kanya silang palakasan dun sa nanay nila para sila ay pamanahan. Pero syempre, magulang yun, papamanahan na naman lahat. Ngayon, instead na mag-iwan ng last will si Doña Isabel, sabi niya, bahala na yung mga anak ko kung paano nila paghahatian yung mga alahas, yung mga properties ko. Kaya alam niya, sa dami nung kayamanan ni Doña Isabel, ang ginawa nung 4 na anak, inilista sa maliit na papel yung kada isang property. Tapos nagbunutan na lang sila. So kasi kahit naman ano mabunot mo doon, okay na rin. Kasi yung property is nasa prime lot sa Manila. Meron sa Makati, may sa Manila. So hindi ka na rin iiyak. Pero bago nila nakuha yung mana na yon, they exert an effort. Di ba? Para pamanahan sila. It's the same thing with us. We must prove ourselves to be heir of heaven. Minsan sinasabi natin, anak tayo ng Diyos, but we do not live as children of God. Di ba? Sabihin mo, anak ako ng Diyos, pero yung buhay na ipinapamuhay mo, parang hindi naman si Lord yung magulang mo. So, there are some things that we should do, no, for us to do the will of God. So, ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Sabi sa 1 Thessalonians, chapter 4, verses 1 to 7. Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus Christ to live in a way that pleases God, as we have taught you. You live this way already, and we encourage you to do so even more. For you remember what we taught you by the authority of Jesus Christ. God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and his ways. Never harm or cheat a fellow believer in this matter by violating his wife, for the Lord avenges all such sins. As we have solemnly warned you before, God has called us to live holy lives, not impure lives. So ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo ay mamuhay na matuwid na pamumuhay para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Di ba? The reason why God chose us to be part of this family is for us to give Him glory. Kaya nga sabi dun sa binasa natin, di ba, alam na naman natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Ibigay natin yung ating buhay sa Kanya, sundin natin yung Kanyang salita. It's very simple. But the problem is, we only know it, but we do not do it. So if you know, you have to act. You have to do. Diba? Parang faith without action is dead. Kinakailangan meron tayong ginagawa. Hindi pwedeng alam lang natin. Pangalawa, sabi, do what God wants you to do. Alam mo na kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo. So ano nang susunod yan? Gawin mo na. Di ba? Wag yung pag sinabi ng Lord kung anong gagawin, nagiging paniki tayo. Lord, ba't ako? Iba na lang po. Lord, bakit po ito? Ayoko po nito. Di ba? Madalas gusto natin tayo yung nasusunod. Pero sabi ng salita ng Diyos, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. It leads to death.
Marami tayong bagay na gustong gawin sa buhay natin. But always remember, yung mga bagay na kalooban lang ng Diyos ang magdadala sa atin sa tamang katapusan. Kaya pag hindi natin ginawa yun, di ba? Alam nyo, napakahirap pag naliligaw. Di ba? Alam mo yung pupuntahan mo pero hindi mo alam paano pumunta. Unang-una, kung tayo ay pupunta sa isang lugar at ikaw ay naligaw, anong consequence? Magagastusan ka, mapapagod ka, di ba? Sasakit ang ulo mo. Nung kami ay nasa Hong Kong, ang tour guide namin ay si Pastor Mar. Nung unang biyahe namin doon, kami dapat ay bababa sa Terminal 1, nalito siya, dinala niya kami sa Terminal 3. Doon, napakahaba talaga ng lakarin. Tapos ang bibigat pa ng mga dala nyo kasi ang dami yung mga bili na pasalubong. Diba? Kaya nung naglalakad kami, wala ka namang matanong dun kasi ang hirap nilang kausap. Na, sa sobrang dami namin, nagkahiwa-hiwalay kami. So yung yung grupo namin, nakita naman namin yung pupuntahan namin, yung isang grupo medyo magulo kasi nga wala sila matanong na matino. Pero tama naman yung sinabi sa kanila, hindi na lang naintindihan. Kasi tinatanong nila, nasan yung immigration? Sabi nung tinanong nila, lift. Yun lang sabi, lift. Akala nila kakaliwa. Yung immigration pa kanan Akala nila kakaliwa. Yung pala, ang sinasabi ng tao, lift, sumakay kayo ng elevator. Ang tawag nila sa elevator ay lift. So, kumaliwa sila. Kaya, lumayo sila dun sa immigration. Lalo sila nagkapagod-pagod hanggang ang layo na narating nila, wala sila matanong, wala namang mag-internet kasi puro senior sila magkakasama. Yung mga kasama babae, nag-iyakan na. So you see, kapag hindi talaga tayo guided ng salita ng Diyos, when we are not properly guided by God's Holy Spirit, lumalayo tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi pwede na kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi ito yung ating manual. Ito yung ating mapa sa buhay. Diba? Bakit marami ang naliligaw ng landas? Lalo na yung mga younger generation. Kasi mas gusto nila manood ng K-pop kaysa sa magbasa ng Bible. Di ba? Mas pinaghahandaan nila yung mga bagay na magpapasaya sa kanila kaysa dun sa mga bagay na magdadala sa kanila sa langit. Siguro sabi extreme naman ito ni Ate Yam. Pero, if you want to end up in heaven, you should do things na magpapatunay na talagang ikaw ay karapat-dapat na tagapagmana ng Diyos. Di ba? Bakit pagdating sa mga conferences o pag nag-announce tayo ng conference, parang mga kalabaw na hihilahin. Di ba? Tapos, mag-iisip tayo, gagastos ako dun sa conference, hindi ako pwede. Pero pag nag-announce ka dyan na may concert may concert si Britney Spears, may concert ang Blackpink. Sino pa yung nyo na Ha? Yung mga crush nyo na mga opa. Nag-iipon, hindi kumakain. Hindi nagtatanghalian. Di ba? Pero pag conference, mahal Wala po akong time. Pero pag manonood ng mga concerts, na absent. So you see, how is it easy? Diba? To feed our pleasure, but when we speak of things na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng espiritual,
may kaugnayan sa pagpapalalim ng relationship sa Diyos, ang hirap natin gawin. Di ba? Pag tumawag ka ng prayer meeting sa church, marami hindi nakikinig. Marami nalilimutan. Pero tumawag ka ng outing, kahit walang tulugan, kasama. Di ba? Hindi pwedeng a-absent. Lagyan natin ng balance yung ating buhay. If you believe that you are truly an heir of heaven, live a life like an heir of heaven. Diba? Hindi pwedeng tagapagmana ka ng langit tapos yung buhay mo pang-impyerno. So you read the Word of God so that we will be properly guided. So paano natin? You always pray, ask for God's guidance. Sabi sa Psalms 25:4-5, show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long I put my hope in you. Diba? Dapat yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. We always ask God, Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Di ba? Hindi, sabi nga nung nung preacher, pag wala kang pera, wag ang una mong solusyon ay humanap ng tao na makakatulong sa'yo. Ang una mong gawin, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ang mangungusap dun sa tao na tutulong sa'yo. Diba? Sabi din niya kanina, tinanong niya yung mga babae, sino dito sa mga babae daw ang gustong mag-asawa ng mayaman para umalwa ng buhay? Oh, wala may gusto sa inyo mag-asawa ng mayaman? Siyempre gusto niya mayaman, no? Pero sabi niya, bakit ka maghahanap ng mayaman na mapapangasawa? Bakit hindi mo gawing mayaman ang sarili mo? Di ba? Sabi, mga babae, pag ginawa daw mayaman yung sarili, yung lalaki yung hahabol sa inyo. Ayaw niyo yun? Kayo hahabulin, hindi kayo naghahabol? Di ba? Kasi kung sila ay naging mayaman, sabi natin kanina, ang plano ng Diyos sa atin ay maging mayaman, and we know that we are heaven's heir, mga tagapagmana. So ibig sabihin, kung sila ay mayaman, pwede tayong yumaman. Kasi yun ang pangako ng Diyos. You claim it in your life. Hindi pag ipinanganak ang piso, mamamatay kang piso. Nasa isip lang yun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mamamatay na piso. Sabi ng iba, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung ipinanganak ka mahirap, it doesn't mean mamamatay kang mahirap. Desisyon mo yun. But if you believe in God's promises, sinabi ng Panginoon that He will bless you, claim it in your life, I'm going to be blessed. And hindi lang yon, I'm going to be blessed and I'm going to be a blessing to people. Alam nyo, yung mga inakay ko dito, mga inakay ng pangit, de joke lang. Meron ako ditong grupo, no, ng mga kabataan na very close to me. Dati, pag lumalabas kami, hindi kami talaga lumalabas na wala akong dalang pera. Kasi magugutom kami. Kasi that time, wala pa silang mga trabaho. No? Pero ngayon, umunlad na sila sa buhay. Pag lumalabas sila, kumakain, hindi na ako kasama. Kasi may pambayad, may pambayad na sila. Dati kasi hindi sila umalis. Malalaman mo naman yun eh. Pag nandun lang sila sa kubo, aalis lang sila doon pag nag-aya na ako. Pero ngayon, umaalis sila kahit hindi ako kasama kasi meron na silang sasakyan, meron na rin silang pambayad.
Hindi ko sila pinariringgan, ha? Pero, ang nakakatuwa, nung minsan lumabas kami, ang yayabang nila. Sabi, te, huwag ka na pong mag-share, kami na magbabayad. So may improvement. Di ba? Dapat nag-i-improve tayo sa buhay. Kasi maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Huwag lagi natin isipin wala tayong mararating. Nasa isip lang yun. Di ba? Lagi mo maglagay ka ng positibong bagay sa isip mo, salitain mo yan sa buhay mo, and sabi, do something para maging maayos yung buhay mo. Di ba? Sabi sa Psalms 23:2, sa bandang huli, sabi, He guides me along right paths, bringing honor to His name. Yung ibang version niya, sabi, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Tayo ay ginagabayan ng Panginoon para makapamuhay tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya mahalaga, hindi lang natin alam kung ano yung gusto, mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Mahalaga, kumikilos tayo para gawin doon. Pangatlo, be consistent. Kinakailangan tuloy-tuloy. Di ba? Hindi tayo dapat ningas kugon. Sa umpisa lang okay, tapos wala na. Parang New Year's resolution. Gagawa ng New Year's resolution, first week of January lang ginagawa. Pagdating na sa second week, ayaw na. Di ba? Gawin natin consistent. Make prayer, make reading the Word of God, make attending cell groups, make attending church, make doing ministry. Consistent. Di ba, wag yung, ngayon pwede, mamaya hindi. Kaya sabi ng Bible, either you are cold or hot. Hindi pwedeng nasa gitna. Hindi pwedeng balimbing sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, walang balimbing sa langit. Eh syempre, kung magiging consistent ka, doon na sa maayos. Di ba? Doon na sa magbibigay sa'yo ng paglago spiritually. Doon na sa makakatulong sa'yo para mapaluguran ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. So if you are going to serve God, it should be a continuous process. Hindi pwedeng, ngayon January, active ako sa ministry. Pagdating ng February, laylo ako. March, active ulit ako. April, May, laylo ako. June, active ulit ako. July, August, September, October, November, December, inactive na ako. Di ba? Hindi naman kayo mga palaka para mag-hibernate. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba silang palaka? When we speak of serving God, when we speak of doing God's will in our lives, walang hibernation. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka palaka. Sabi, pwede ka magpahinga, pero hindi tayo pwedeng tumigil. Kasi tumatakbo ang panahon. Redeeming the time, for the days are evil. Galatians 6:9, So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Your right season will come to you. Pero dapat, kung hindi mo season ngayon, hindi ka dapat tumigil. Hindi komot hindi pa na ibibigay ng Lord, yung sagot sa panalangin mo ay ayaw mo na. Ayaw mo na mag-pray. Ayaw mo na mag-church. Di ba? Merong tamang panahon ang Diyos para sa'yo.
You just need to be consistent in all the things that God wants you to do. Maging consistent ka. Kahit na mayroon kang pinagdadaanan, speak positive things in your life. Put positive things in your mind. Di ba? Kung may mga problema ka, sabi, walang bagyong nananatili, dumadaan lang. So malalampasan mo yan. And if you have struggles, if you have pain, if you have needs in your life, the first thing you should do is pray. You ask God for help. Di ba yung binasa natin sa Psalms? You ask for God's guidance. You ask for God's wisdom. Lord, ano po yung dapat kong gawin? Pag kinaya mo lahat ng bagay sa buhay mo, kinaya mo lang yan sa sarili mo, para kang sasabog. Para kang laging pagod na pagod. Kasi wala kang katuwang. Always remember, if you entrust your life to God, you are in good hands. And meron tayong buhay na ipagsusulit sa Lord. Diba? Sabi sa Matthew 25:21, pag humarap ka sa Panginoon, namuhay ka ng buhay na karapat-dapat sa Diyos, ginawa mo yung gustong gawin sa iyo yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo, pagharap mo sa Kanya, ano yung sasabihin niya? Sa Matthew 25:21, sabi, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou in the joy of thy Lord. Diba, mabuti at tapat na alipin. Sabi, napagkatiwalaan ka. Ginawa mo yung gusto kong ipagawa. Sumunod ka sa akin, sabi, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pag hindi mo ginawa yung gusto ng Diyos para sa ikaayos ng buhay mo, ano magiging sasabihin sa iyo ng Lord? Lumayas ka dito, hindi kita nakikilala. So pag umalis ka sa harap ng Diyos, meron naman din sasalubong sa atin. Diba? Kung tayo'y pinaalis sa langit, meron pa rin naman sasalubong, hindi mawawalan. May kalawit nga lang. Diba? So sabi, let us make every effort to spend much time and be willing to do whatever we need para maging handa tayo sa pagharap sa Panginoon. Hindi man ngayon, pagdating ng panahon, tayo ay haharap sa Lord and we will give an account of how we use this life that God has entrusted us. And when that time comes, sabi, may God find us faithful. So pwede ba tayo ngayong umaga ay pumikit? Kung marami ka ng lapses sa buhay mo, marami ka ng nagagawa na alam mo, hindi mo nilalakaran ng kalooban ng Lord, you ask. Ask for God's help. Hanggang ma-master mo yung pagsunod sa kalooban ng Diyos.